Inaasahang haharap si dismissed Banban Mayor Alice Guo sa pagdinig ng Senado sa Lunes matapos aprobahan ng Korte sa Tarlac ang hiling ni Senadora Riza Ontiveros. Sa PNP Custodial Center mananatili ngayon si Guo habang dinidinig ng Tarlac Regional Trial Court ang kasong graft and corruption laban sa kanya. May report si Joseph Moro. Paglabag pa lamang ng Pilipinas pasado 1:00 ng madaling araw, sinilbihan na agad ng arrest warrant sa dismissed Mayor Alice Guo para sa kasong graft and corruption na inilabas ng korte sa Tarlac. Maging ang Bureau of Immigration isinilbi ang mission order laban kay Guo na naharap sa immigration violations. You have the right to remain silent. Everything you say can and will be held against you in the court of law. Sumailalim si Guo sa documentation, booking procedure at medical examination. Dinala siya sa PNP Custodial Center. Nakasuot na ng orange na t-shirt na may sulat na CIDG detainee si Guo nang iharap sa media. Ang kanyang nakapost na mga kamay nakatakip ng puting tela. Mailapat na katalikod si Guo sa halos kabuuan ng presscon. Sa isang punto, kinausap pa siya ni Abalos para humarap sa mga kamera. Kino-confirm ko po ang lahat po na sinabi po ni Secretary na meron po akong death threats po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po sila. I feel safe po. Maraming salamat po. Sa PNP Custodial Center, nananatili si Guo alinsunod sa commitment order ng Korte sa Tarlac kung saan naharap siya sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Mula Camp Crame, iniharap ang dating alkalde sa Tarlac Regional Trial Court Branch 109. Bailable ang mga kaso pero hindi nagpiyansa si Guo. We see no reason for that considering na kahit mag-bail siya, definitely hindi pa rin makukuha yung purpose considering nga na meron pa din siyang other warrant of arrest. Habang paalis ng korte, naging emosyonal ang ilang taga-suporta ni Guo nang makita siya. Kasalukuyan nakadetain si Guo sa parehong seldang ginamit ni dating Senadora Leila de Lima noon. May maliit na kama, mesa at CR. Walang aircon pero may electric fan. Bawal ang gadgets. Tulad ng ibang detainees, may schedule na kailangang sundin para sa mga bibisita. Pero tanong ni Senador Riza Ontiveros, bakit sa PNP at hindi sa Senado nakadetain si Guo? Dapat sa Senado muna siya ma-detain. Ang Senado ang may pinakaunang arrest warrant laban sa kanya. Ang Senado ang nag-trigger ng manhunt. Senate warrant ang bitbit ng ating law enforcers sa Jakarta. Yung warrant of arrest na inisyu po ng RTC Kapas po takes precedence over the arrest warrant issued by the Senate po. Tanong pa ni Ontiveros, sinadya ba ng DILG na maghain ng mahinang kaso para makuha nitong kustodiya ni Guo? Dapat daw sandigan bayan ng may hawak sa mga kaso ng high-profile na opisyal tulad ni Guo. Sagot ng DILG, hindi ito naghain ng endorsement ng kaso sa Tarlac RTC, kundi ang Office of the Ombudsman. Alinsunod umano yan sa isang bagong batas ayon kay Interior Undersecretary Juan Victor Llamas. Bago nito, sa Ombudsman naghain ng reklamo ang DILG. Samantala, simula si Ontiveros sa Tarlac RTC at pinagbigyan naman ito ang hiling na iharap si Alice Guo sa Senado Lunes ng umaga. Tingnan natin kung gaano siya ka-photogenic sa hearing sa Lunes. Only pictures siya doon. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inappropriate o wala raw sa lugar ang pagsiselfie ng ilang sumundo kay dating Mayor Alice Guo sa Indonesia kaya pinagpapaliwanag sila ng DOJ. Hindi naman ito minasama ni Pangulong Bongbong Marcos. May report si Oscar Oida. All smiles with double peace sign si dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo sa litrato nila ni DILG Secretary Benhur Abalos at PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Sa kuha naman ng aming kamera, kumindat pa siya nang makitang binivideoan siya. Pangiti-ngiti at papikit-pikit din siya tuwing tumatangging sumagot sa ilang tanong ng media. Hindi po muna ako magpapa-interview po. Kahit yun lang. Pino na naman ang selfie ng ilang tauhan ng NBI at Bureau of Immigration kay Guo. Matapos niyang makipagtaguan sa batas, ginawa namang fam meet nitong si Alice Guo ang pagkaaresto niya. Kulang na lang red carpet. Ang inasal lang ilang sumundo kay Guo, inappropriate ayon sa DOJ. Inisyuan sila ng show cause order para magpaliwanag. Humingi naman ng pasensya ang hepe ng NBI.
Pero hindi daw niya masisisi ang mga tauhan na natuwa sa ibinunga ng ilang linggo nilang paghahanap kay Guo. Patawarin nyo kami, pasensya na, hindi dapat ganun. They will be reprimanded. Wala kayong utos sa ating mga otoridad pag ganyan ang sitwasyon na may hinuhuli, magpapaselfie ho, Ma'am Dana? Well, yung standard procedures po natin, yun po ang in place natin. Okay. Doon po sa mga tauhan natin. Ipinagkibit balikat ni Pangulong Marcos ang issue sa selfie. Part of the new culture now na nagpapakuhalaga ng kahit ano. Kasi po-post nila, tignan mo, nakasama ako dito sa team na nag-arresto. They just had a selfie. I don't think there's much more to it than that. Nagpaliwanag din sina Abalos at Marbil sa litrato nila ni Guo. So sinasabi niya sa akin that meron daw threat sa kanyang buhay. Ang ginawa ni Chief Marbil, nire-record niya. So we looked at the camera, wala kung ano ginagawa nito, nagpapakyut pala. It's more of na ano talaga, natutuwa siya talagang iba yung first time niya makita yung secretary natin and me, they're feels so comfortable. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang SIM card daw ang naging daan para matrack at tuluyang mahuli si Alice Guo sa Indonesia. 2 Chinese at 2 Indonesian din ang tumulong sa kanyang makapagtago. May report si John Consulta. Excuse me. Guardia ng townhouse ang makikitang kumakatok sa pintuan ng unit na ito habang nakatago sa gilid ang Indonesian police. Come on. I'm Interpol. Hey, Alice. What happened? Nothing happened. You just follow us, okay? Okay, let me change. Ito ang aktual na video ng pag-aresto kay Guo sa Tangerang City sa Indonesia. Membro ng Indonesian Police ang nanguna sa operasyon. Inabutan nila si Guo na nakapantulog pa. Ayon sa Bureau of Immigration, ang naging susi ng Indonesian Police sa paghuli sa alkalde ang nakuhang trace ng SIM card ng Indonesian Police sa isa sa mga hotel na tinuluyan ni Guo. May 3 siyang cellphone number na nakuha at may isang active na number at doon na na-track yung kanyang location. Ayon sa BI, isang babaeng monk o mongha ang may-ari ng apartment na tinuluyan ni Guo. Nakilala lang daw ni Guo sa isang mall na kanyang pinakiusapan, diskarte na kanyang ginawa para di siya masundan. Natuklasan din ng mga otoridad na 4 na tao ang tumulong kay Alice para makapagtago sa Indonesia, mga Chinese at Indonesian. Naging malaking tulong sa amin nung na-identify namin yung mga locals na local contacts na dito at may Chinese din na kasama. Siya yung nagpo-provide ng logistics na dito, pati yung sa mga hotels at yung mga locals na contacts nila, sila yung ginagamit nila na pangalan sa mga hotel na tinutuluyan niya. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Diretso sa pagpasok, sina Senador Bato de la Rosa, Senador Robin Padilla at abogado ng Kingdom of Jesus Christ sa basement ng Jose Maria College sa loob ng KOJC compound. Wala nang nakaharang na pulis, pati ang sinasabing hukay na gawa umano ng PNP. Sa paniniwalang nasa ilalim ito ng tambak ng mga kahoy, inalis ang mga ito pero wala pa rin nakitang hukay. Tila nag-iba naman ang kulay sa dating pwesto ng mga kahoy. Kaya nang kudkurin na lamang bagong simento ito. Gamit ang ultrasonic concrete testing equipment. Ito siya, confirm talaga na fresh poured concrete. So 1 to 2 days old siya. May bakal pang hindi nakakapit sa simento at kulay lupang itinambak na posibleng ang dating hinukay ay ibinalik lang bago muling binuhusan ng simento. According to KOJC, wala naman silang ginawang butas dito before the police took over. So there's a big possibility na binutasan talaga nila yan kasi fresh man ng concrete. Sa iba pang bahagi ng basement, may bagong tapal na butas. May mga sako ng simento. At sa quarters, may bagong simento sa pader na tinakpan lang ng kahoy. Overwhelmingly proves that they have been illegally conducting tunneling activities here. May tinignan ding umano'y ginawang mga butas sa katedral. Pinasok din ang tinawag ng PNP na sikretong lagusan na nagdurugtong daw sa katedral at sa isang kwarto ni Pastor Apollo Kibuloy. Hindi naman secret, daanan lang talaga yon from the holding room of Pastor Apollo si Kibuloy doon sa kabila at saka may room siya doon. Wala pong secret po doon. Sumama rin sa inspeksyon sa hangar at scanner ng KOJC si Senador Go.
Umaasa ang KOJC Legal Counsel na aalis na ang mga pulis matapos ang 14 na araw na pananatili sa KOJC compound. Pero sabi ni PNP Region 11 Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III, magpapatuloy ang kanilang operasyon sa KOJC. Orgil Relator ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. State of calamity idineklara sa Bohol at Bukidnon dahil sa dami ng dengue cases. Dry run para sa 100% na RFID implementation sa Cavitex sisimulan sa September 14. Pilipinas nanguna sa domestic tourism sa Southeast Asia. Asia's leading beach destination din ang Pilipinas sa 2024 World Travel Awards. Sa mga gustong makascore ng tipid travel packages, meron yan sa 35th Philippine Travel Mart. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dumanas ng matinding pahirap ang 2 aso't kinatay sa La Trinidad, Benguet. Sa kuha ng isang concerned citizen, makikitang hindi mapakali ang nakataling puting aso. Katabi lang nito ang isa pang itim na asong wala ng buhay at hinampas pa rin. Hindi na nakunan ang sumunod na nangyari pero kinatay rin daw ang puting aso. Madalas daw na nagkakatay ng aso sa lugar para gawing pulutan. Nai-report na ito sa mga otoridad. Kinunda na ito ng isang animal group na desididong magsampa ng reklamo laban sa mga sangkot. 10 researchers at scientists ang paparangalan sa 73rd Annual Convention ng Philippine Association for the Advancement of Science and Technology sa Lunes. Yan ay para sa kanilang kontribusyon sa science and technology pati sa kalusugan. Ang convention ay magsisilbing platform para pag-usapan ng food security, pagpapalakas ng mga agricultural cooperative at tech-based startup companies. Tungkol sa Young Love, ang bagong single ni Jillian Ward. Isa raw si Jillian sa mga sumulat ng lyrics ng Be All Mine. Naka-collab pa niya ang South Korean rapper na si Trudy. Produced and composed din ito ng South Korean music producer na si Kim Hoon-jik. May hatid namang kilig ang tandem nila ng social media personality na si Brent Manalo sa music video. Jeje Words, konyo, nakahabol ba kayong maintindihan ang mga lengguaheng yan? Nako, keep up dahil may bago na namang mga kataga ang new gen. Panoorin sa report ni Katrina Son. Teaching my mom Gen Alpha Slash. Skibidi, Mewing at Sigma. Teka, walang alien invasion ha? Tila bagong lengguwahe yan ng mga kabataan ngayon, lalo na ang Generation Alpha o yung ipinanganak mula 2010 hanggang kasalukuyan. For the Riz, as in added charisma, dapat talagang malaman ng mga ito para iwas FOMO, fear of missing out. Si Jen De Leon naisipang gawa ng video ang mga salitang ginagamit ng 9 na taong gulang na anak at ang katumbas na meaning. Bad, skibidi, best of the best, Sigma, talking a lot, yapping, winning, big W, lose, big L, did well, 8. Parang hindi ko sila naiintindihan. Sabi ko, parang iba yung mga words na ginagamit. Sinikap daw niyang pag-aralan ng mga salita. Nakikisali ako sa games nila or minsan nakikinood ako sa mga pinapanood nila. Happy and fun. Fun. Why? Because now she's trying to learn our language and it's also funny the way she says it. Pero NGL, no cap daw. O not gonna lie, not joking. Pati si Mommy Jenny, minsay, nalilito na rin, FR. Nakita namin sa post ng anak namin, so medyo parang ano to, parang hindi yata maganda to. So yung pala, yung mga Gen Z ngayon, Gen A, is may mga ganyan na sila, is parang show the line. Isa raw sa paboritong gamitin ng kanyang anak ang salitang sus.
when my classmates are doing something suspicious. Marami nga mga bagong salita ngayon ang ginagamit ng mga kabataan na karaniwan na hihirapang intindihin ng mga nakakatanda. Ang mga bagong salitang ito tinatawag na socialite. Hindi lang din daw ito nangyayari sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ang hirap ano po. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Sa ngalan ni na Ato Maraulio at Maki Pulido, ako si Sandra Aguinaldo mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.